No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 meter away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa pagkakataong ito, mga minamahal, na tayo pong muli ay makita, magkasama-sama sa pag-aaral po natin ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo at sa patuloy po na pakikipisan ng Banal na Espiritu, patuloy po akong lumalapit sa iyong banal na harapan, kabanal-banalang presensya, dakilang Diyos. At humihingi, Panginoon, ng patnube po ng iyong banal na Espiritu upang sa aming pong pag-aaral na ito, mulit-muli madagdagan po ng kaalaman at pagkaunawa ang aming mga puso't kaisipan at makita po namin ang katotohanan na ang lahat po ng mapistang ito ay pinagaganap at ginaganap po ng mga Hudyo para po makita, maranasan po namin ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ang siyang tutupad ng lahat ng ito para po sa iyong kapurihan, para po ay kaliligtas din ng bawat kaluluwa po na umaasa na isang araw lahat po kami ay makakasama po ninyo. Makakasama po namin kayo sa iyong kaluwalhatian. Samahan niyo po kami and let your Holy Spirit be upon us. Teach us, Lord God, all truths. Dahil po, walang iba pong interpretasyon sa Bible. Iisa lang. Kundi ang interpretasyon po sa diwa po at patuloy na pagbibigay po ng Banal na Espiritu. Salamat po aming Diyos. Tulungan niyo po ang iyong lingkod na maipahay ko po ng ito ng simple at payak sa lahat po ng mga nakakarinig, nakakapanood po ng video na ito. Purihin ka, O Diyos, tuwalhatiin ka sa pangalan po na aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. So makita po natin, mga minamahal, sa pagkakataong ito, na marami pong mga bagay-bagay na nais pong ipadama, mga bagay po na nais ipaunawa po sa atin ng ating pong Panginoon. At nawa, yung maikli pong mensaheng ito is makatulong po para po tayo ay maliwanagan bakit yung friendship po ng mga Kristiyano at saka ng mga Israelita o ng buong Israel
ay ganun na lamang. Hallelujah. Ating pong pag-aaralan po sa pagkakataong ito ay ang pamagat po nito is the feast of Pentecost. Christians, the first fruits of God's harvest. Matatagpuan po sa Matthew chapter 9 verse 36 to 38. Nasabi po ng banal na salita ng Diyos, ito po. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat nanlulupaypay sila at nangalat, katulad ng mga tupang walang pastol. Matthew 9:36 po yun. Sa 9:37, nang magkagayon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, totoong marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. The harvest is plenty or plentiful, but the harvester are few. Sa Matthew 9:38, idalangin nga ninyo sa Panginoon ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Liwanag. Sa verse 38, ipanalangin daw po natin sa Panginoon ng anihan na magpadala po ng mga manggagawa sa kanyang mga anihin. Huwag lang ako. Diba? Sila na lang ipadala mo. Huwag lang ako. Diba? Tanda po natin mga minamahal. Kapag tayo po ay Kristiyano, mandate po sa atin is to preach the word. Lahat po tayo. Everybody's ministry po ang evangelism. Hindi po ito nakasalalay sa ilang tao sa iglesia na miyembro po ng evangelism ministry. Kaya po, lahat tayo dapat handa lagi sa iba't ibang kaparaanan ay makapag-akay po tayo ng mga tao, mga kaluluwa sa kanyang harapan. A spiritual harvest and spiritual first fruits. Pinag-aralan po natin nakaraan, ano? Si Jesus Christ po ang first fruits. Okay? Ngayon po, pag-uusapan po natin sino po yung kasama doon sa first fruits. No? A spiritual harvest and spiritual first fruits. God's words speak of two kinds of harvests. One is the agricultural harvest mentioned above, but that represent another harvest. The far more important is spiritual harvest. Sa ating pong pag-aaral, dalawa pong pag-aani po ang pinag-uusapan dito. Yung una, yung ginagawa po ng mga magsasaka, yung nag-aani, no? Parang katulad po nung sinabi ng Panginoon Jesucristo kina Pedro. Sila po ay mangigista. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, hali kayo at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao o ng mga kaluluwa. Ganyan din po yan. So, dalawang klase po ng harvest, ha? Isang agricultural at isang spiritual harvest. Sa Lucas chapter 10 verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang din ng 70 iba pa. Sinugo niya sila ng dala-dalawa sa kaniyang unahan. Sinugo niya sila sa bawat lungsod at dako na kanyang pupuntahan. Sa Lucas chapter 10 verse 2, sinabi nga niya sa kanila, ang aanihin ay totoong marami, ngunit ang manggagawa ay kakaunti. Ipamanhik nga ninyo
sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang mga aanihin. Okay, katulad po ng sa Matthew chapter 9, Lucas chapter 10, pareho po yung thought, pareho po yung konteksto ng sinasabi at iniuutos ng Panginoon, humayo kayo. Okay? Jesus is likening the spiritual harvest to an actual grain harvest. Sa John 4:35, sabi po dyan, hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan na o 4 na buwan pa bago dumating ang tag-ani? Sabi niya, narito, sinasabi ko sa inyo, itaas ninyo ang inyong paningin at tingnan ang mga bukid. Ito ay hinog na para anihin. Hallelujah. So ang bukid po rito, ito po yung sanlibutan. At sinasabi ng Panginoon noong paman hanggang ngayon, ng anihin sa sanlibutan ay hinog na. Sa John 4:36, ang mag-aani ay tumatanggap ng upa. Siya ay nag-iipon ng buong patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ay upang ang naghahasik at ang nag-aani ay kapwa magkasamang magagalak. Hallelujah. So, ibig sabihin, may dalawang klase po ng manggagawa po sa bukid. Isang nag-aani, isang naghahasik po, at isang nag-aani. Tayo po mga Kristiyano, minsan, nagsishare tayo sa isang tao. Sinishare natin ang gospel, buong buo. Nabuhay, pagkamatay, nabuhay na maguli ang Panginoon Jesucristo, yung kabuuan po ng gospel. Pero, walang impact o wala pong, sa nakakarinig, wala pong, parang walang buhay ba? Pero dumating po pagkakataon, may nag-share ng iba. At doon po, yung magkasama, yung naghahasik at saka yung nag-aani, ay pareho pong magagalak. Huwag po kayong matakot mga kapatid. Huwag po kayong malungkot. Kung sa inyo pong pag-share ay wala pong dating. Parang walang dating sa mga nakakarinig. Pero tandaan po natin, mga minamahal, ang pagpapatanggap, o yung pagkilos po ng salita ng Diyos doon sa tao po, sa puso po ng tao nakakarinig, gawain po ng banal na espiritu yon. Hindi po natin gawain yon. At po natin ipagmamalaki. Tweet na, ay, nakapag-share ako ng gospel, 10 ang tumanggap. Tandaan po natin, trabaho po ng banal na espiritu para po ang isang taong malayo sa Diyos ay maipalapit. Hindi po dahil sa husay nating magsalita, kundi dahil sa ating mahusay tayong magkumbinse. Hindi po. Ang banal na espiritu po ang gumagawa at kumikilos po sa mga bagay na yon. Sa John 4:37, sa gayong paraan, totoo ang kasabihan, iba ang naghahasik at iba ang nag-aani. 4:38, sinugo ko kayo upang mag-ani ng hindi nyo pinagpaguran. Ibang tao ang nagpagod at kayo ang nakinabang sa kanilang pinagpaguran. Yun po ang ibig sabihin. Huwag po tayong manginawa, mag-share ng gospel. Huwag nating isipin, ay, wala naman nangyayari dun sa sa aking pag-share eh. Parang walang buhay sa kanila yung mga sinasabi ko. Hindi po. Lahat po ng ginagawa natin para po sa Diyos. Kung totoong para po sa Diyos yun, may ginagawa po ang banal na espiritu sa ating pong pag-share sa kanila. Sa Acts 1:3, pagkatapos ng kanyang paghihirap,
nagpakita rin siyang buhay sa kanila. Nagpakita rin siyang buhay. Ito po yung pangyayari after po ng resurrection po ng ating pong Panginoong Hesus. Sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan, siya ay nakita nila sa loob ng 40 araw at nagsalita siya ng mga bagay tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa verse 4, chapter 1, Acts of the Holy Spirit, sa pakikipagtipan niya sa kanila, siya ay nag-utos sa kanila, huwag kayong umalis sa Jerusalem, sa halip ay hintayin ninyo ang pangako ng Ama na kayo, hintayin ninyo ang pangako ng Ama sa inyo, narinig mula sa akin. Ano yun? Di ba? Ito po yung baptism in the Holy Spirit. Pero ang sabi po rito ay atlong hakbang sa plano ng Diyos ay patungkol sa pagbibigay ng banal na Espiritu at ang simula ng iglesia ng Diyos. Ano ang papel ng iglesia sa plano ng kaligtasan? Sino ang tinatawag ng Diyos ngayon at bakit? Pinili ng Diyos, ito po, pakinggan maigi, pinili ng Diyos ang unang Pentecostes pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesucristo upang ibuhos ang kanyang banal na Espiritu sa 120 mga mananampalataya. 120 believers. Boom! Pinagkalooban po ng bautismo sa banal na Espiritu. Acts 1:14. All this with one accord, sino? Were devoting themselves to prayer together with the woman and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Wow! Hallelujah! Ito po ang gawain ng unang iglesia. Yung manatili po, fellowshipping is a must for every Christian. Kailangan may kagrupo ka talaga ng mga mananampalataya. At lagi po kayo nagsasama, devoting themselves to prayer. Hallelujah! Tayo, kailan tayo huling nanalangin? Tayo po, as Christian, lifestyle po ba natin ang pananalangin? Ang Diyos lang po ang nakakaalam. Acts chapter 2 verse 1. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa isang puok na nagkakaisa. Verse 2. Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay, biglang may umugong na mula sa langit tulad ng humahagibis na marahas na hangin at pinuno nito ang buong bahay. Acts 2 verse 3. May nagpakita sa kanila na nagkakabahabahaging mga dila tulad ng apoy at ito ay lumapag sa bawat isa sa kanila. May nakita po sila. Ha? Yan. Pagkatapos po noon, history na po. Nagsalita sa iba't ibang wika ang mga taong naroon ayon sa idinidikta ng banal na Espiritong sasabihin nila. Hindi po yung sinasabi ni pastor ulit-ulit, paulit-ulit, gayahin nyo ako, gayahin nyo ito. Hindi po ganun ang baptism in the Holy Spirit. Okay? Napag-aralan po natin last week o last meeting po natin about sa baptism in the Holy Spirit, mga panahong yun. Nagulantang yung mga taong naroon. Kasi nga, araw po ng pagsamba yun eh. Araw po ng pista. Feast of the Pentecost, kaya maraming tao ron. Galing po sa iba't ibang lugar. At naunawan nila yung mga iba't ibang sinasabi po ng mga apostol, kasi nga, yun po, yung kanilang dialect, iba't iba. Praise the Lord. No? Kaya po, ingat po tayo sa pagsasalita po ng ibang wika. Kasi po, itong baptism in the Holy Spirit, meron pong kaakibat na pananagutan at panadugutan natin. Madali po magsalita sa ibang wika. Pero mag-ingat tayo. Yan pa talaga ay galing sa banal na Espiritu.
Dahil kung hindi, may consequence po na mangyayari. Ngayon ito, sino ba ang mga unang bunga? Sabi po sa 1 Corinthians 15:20, "But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep." Si Kristo daw po ay binuhay ng muli mula po sa mga patay. At siya po ang kauna-unahang bunga mula po sa lahat ng mga tutulog o mga namatay na. He is the first fruit of the resurrection. Si Jesus Christ. Hallelujah. During the feast of unleavened bread, the first ripe grain was offered to God before the harvest could begin. Sa Leviticus yan po, no? This wave shift offering was the beginning point for counting the 7 weeks and 50 days from which the Feast of Weeks, Pentecost, got its name. Nakakita po natin last meeting natin. Ibig sabihin ng Pentecost is 50th day. After po ng 7 weeks. Ibig sabihin, after po ng 7 weeks is 49 days. The following day is Feast of Pentecost. That wave sheep offering represented Jesus Christ, which is why he is called the first fruits. He was the pioneer, the first to be resurrected to eternal life. Siya po ang kauna-unahang nabuhay na muli para po sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise be God. Praise be to God. In conclusion, understanding the first fruits. Once more, those who are being prepared for the great purpose of reigning with Jesus Christ are the first fruits. The first fruits are the first of God's great harvest of those being brought to salvation. Lahat po ng mga kumilala, hindi lang kumilala, kundi kinilala po ng ating Panginoon Kristo. Sila po ang first fruits of God's harvest. Okay? Maunawaan po natin ito. Hindi po yung katuruan po madalas na sinasabi natin, tanggapin mo si Kristo. Parang ganun lang. Hindi po. Ang tanong doon, tanggapin ka kaya ng Panginoong Kristo? Kasi po, alam ng Diyos, alam ng Panginoong Kristo, those who are called, those who are chosen, and those who are elected into or to eternal life. Kilala po ng Diyos yun kung sino. Yan po yung lagi po binabanggit ko sa inyo. For knowledge of God. Bago po lalangin ang mundo, ang lahat ng bagay, alam na ng Diyos kung ano po ang mangyayari po sa mga tao. Okay? Note that Jesus' parable of the talents tells of those entrusted with the master's goods and the responsibility to make good use of them, producing a profit or increase. This corresponds to those who are called to now given God's blessing, particularly His Word and His Spirit, which grow in the lives of those to whom they are given. Kaya po, mag-ingat talaga tayo, mga minamahal na kapatid. Pagdating po sa gawa, banal na espiritu, kakalungkot nga
yung Acts ginagawa na lang Acts of the Apostles, pero actually ito po yung Acts of the Holy Spirit sa panahon ng mga apostol. At marami pong mga narinig tayong mga iba't ibang mga usapin, iba't ibang mga theological conflict, no? Iba't ibang iglesia. Pero ako, actually, kapag may ganun pong mga bagay, argumento, meron pong may tama ron at merong mali. Ang banal na espiritu po ang nakakaalam kung sino ang tama. Dapat po makita po natin ang katotohanan na wala pong ibibigay ang Diyos sa atin malibang ito ay ipagkaloob mismo ng Diyos sa atin. Ang banal na espiritu po ay katuwang ng Diyos para po hindi tayo maligaw. Okay? Purihin po ang Diyos, may grace. Lagi po nating nakikita na ang grace na ito is being abused. Ang akala ng marami, okay na. Merong grace eh. Pwede nang gumawa ng kasalanan? No. Kapag nakita po natin yung grace ng God, magkakaroon po tayo ng pananaw na galing sa banal na espiritu na ito ay huwag tayong pumayag na magkasala. At one point, after teaching, Jesus said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. Matthew 11:25. Mapalad tayong mga Kristiyano. Ipinapakita po sa atin at ito po ay ipinahayag po sa atin ng banal na espiritu. Mga babes, sabi po dyan, kasi malibang kayo maging katulad ng mga batang ito, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Nawa, itong Feast of Pentecost na ito, nakita po natin, naliwanagan po tayo, na tayo pong mga Kristiyano ay mga unang bunga. Sa panahon po natin ngayon, mga unang bunga po para po sa eternal life. Tandaan po natin, dumarating po ang kamatayan sa tao. Dumarating po ang iba't ibang paraan para po tayo ikunin sa mundong ito. And yet, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon. Ang Diyos po ay nagagalak sa kamatayan po ng isang banal. Bakit? Kasi magpapahinga na siya sa kanyang mga gawa. Marami tayong mga kapatid na namayapa na. Sa iba't ibang kaparaanan, namayapa na. Pero salamat sa Diyos. Bago dumating po yung punto na tayo po ay kunin ng Lord, binibigay po yung katatagan po sa atin. Papaghandaan po natin ang ating bukas. So magandang gabi po. Magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga po sa ating lahat. Nawa, pag-aaral po na ito, magkaroon po tayo ng panibagong pag-asa sa ating buhay. Matuwa tayo, wow! First fruits pa lang ako. After ng kamatayan ko, magiging first fruits ako, kasama ko sa first fruits of the resurrection. Pagpalain po tayo ng Diyos at tayo po ay manalangin. Panginoon aming Ama, muli sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo at sa patuloy na pakikipisan po ng banal na Espiritu, nagpupul po kami at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ikaw, O Diyos, ay patuloy nagbibigay po sa amin ng mga simpleng kapahayagan para po lalo po kaming magtumibay sa aming buhay pananampalataya. Sa
Sa inyo ko po patuloy pinagkakatiwala po ang lahat po ng makakarinig, makapapanood ng video na ito. Lord, bless them all, Father God. Continuous blessing upon blessing ang patuloy mong ipagkaloob sa bawat sa puso nila. Without measure, Father God. Salamat po ng marami. Salamat sa iyong kabutihan. Sa iyo po lahat ng papulit parangal. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen.